So may tali, nakita nyo. So ngayon, ipapakita ko pa rin ulit yung isa pang may sugat siya sa kamay. So ano kaya ang meron sa taong iyan kung ang dahilan lamang ng kanyang papel sa buhay ay siya yung nag-late registration kay Alice Go? Ito ang Wow Trending. So eto, breaking news. Hindi na umabot sa susunod na Senate hearing ang taong nag-issue kay Mayor Alice Guo ng late registration na birth certificate. Dahil noong May 30, dinukot ito at pagkalipas ng isang araw ay nagulat na lang ang pamilya ni Gelbert Mejia Flores na wala ng buhay ang kanilang tatay. Hindi ito ibinalita sa mainstream media at tanging si Atty. Tutu Kausing pa lang ang nagsisiwalat nito sa social media. Dahil nga medyo maselan at iniimbestigahan pa ng mga pulis ang pangyayaring ito, hindi muna sinabi ni Atty. Tutu Kausing ang iba pang update sa kaso at ito naman ang litrato na kuha sa morgue. Naka-blur lang ito dahil maselan po ang YouTube sa ganitong mga issue. Kung mapapansin ninyo na medyo umitim sa may bandang liig na tila ba itinali muna bago pa ginilitan ng mga hayop na sospek ang biktima. Matinding galit siguro dahil bakit dinukot pa at hindi na lang binaril. Ayon pa sa mga netizen na ang ganitong style ay gawain lang ng mga sindikato para masecure na hindi makapagsalita si Gelbert Flores sa Senado dahil tanging si Gelbert Flores lang ang nakakaalam sa totoong status ni Mayor Alice Guo. Noong 17 years old pa lang daw ito na nirehistro sa NSO na ngayon ay PSA na o Philippine Statistic Office. May mga nagsasabi naman na baka hindi totoong 17 years old na nakarehistro si Mayor Alice Guo kung hindi ay ginawan lang ito ng record sa NSO noon at pinalabas na 17 years old pa lang para mas kapani-paniwala. At para magkaroon ng proteksyon ang Pogo Hub sa Tarlac, pinatakbo nila si Alice Guo bilang mayor ng Banban. Sure ito na mananalo dahil kahit pa sinong tanungin natin, talamak ang vote buying sa mga mayor, vice mayor at kapitan sa Pilipinas. Basahin natin ang komento ng mga netizen. Si Alice Guo lang ang may motive sa pagkamatay ng nagrehistro sa kanya. Pinatahimik po yan para hindi na magsabi ng katotohanan. Sa ngayon, napatay na nila, wala nang magsasalita. Una, pinatalsik nila ang general na kasama sa raid, tapos ito naman ang isang hakbang nila, pinatahimik ang nagpa-register kay Guo. Maraming alagad si Guo na naghahasik ng katakawan sa Banban na nang-aagaw ng lupa sa mga katutubo. Walang kaduda-duda kung sinong may kagagawan yan. Yan ang ginagawang kaparusahan sa mga may alam sa kanilang organisasyon kapag mabubuko na sila. Alam na dis na trabahong sindikato ang pagpapahirap at pinatay yung nagrehistro dahil siya lang ang nakakaalam ng mahiwagang pagkatao ni Alice Guo. Attorney, dapat i-cancel ang birth certificate niya dahil maraming anomalya at walang documents to prove that she is really a Filipino. Let her suffer the border of proof to prove that she is Filipino due to national security issue on her. Paano kung hindi Alice Guo ang totoong pangalan niya sa passport at kumuha lang ng peking birth certificate na Alice Guo para makapagrehistro ng Filipino citizen? Banggitin ko lang sandali, kung sana may ebidensya na makukuha ang Office of Solicitor General na Chinese passport ni Alice Go ay pwede nang basihan yan. Kung meron sila makukuha na record sa Bureau of Immigration na kung saan nakatala ang record dyan kung ano ang passport na ginamit mo, kung Chinese ang passport na ginamit, magagamit din yan. So ngayon, itong taong itong pinatay, pwedeng magagamit na ebidensya laban kay Alice Go kasi malamang may personal siya na alam kung na hindi Pilipino si Alice Go at malalaman natin sa kanya bakit mo pinarehistro. So malaman natin kung anong totoo sa kanya. Maaring tinutsaba siya, sasabihin niya kayo sa investigasyon na alam niya na hindi na umamin sa kanya si Alice Go na hindi siya Pilipino pero kinasangkapan siya para iparehistro na Pilipino si Alice Go. So yan sana ang matibay na ebidensya kung walang passport na Chinese, kung walang travel documents, imposible namang wala. Kaya kinatawagan ko po yung Bureau of Immigration na maglabas na kayo. Isumitin nyo ng kusang loob
sa Senate Committee ni Wen Gatchalian at saka ni Risa Hontiveros na ang records ng travel ni tinatawag ni Alice Go. At siyempre isama mo na rin ang records ng travel ng mga kapatid niya, pati yung mga kunwari tatay niya o nanay niya, pero sinususpetsahan nila ni Risa Hontiveros sa ni Wen Gatchalian na yung totoong nanay si nakalimutan ang pangalan, ang hirap talaga i-memorize yung mga Chinese name, no? Si Win Lee. Nakalimutan ko, Lee Win Lee. Okay. So ngayon, ang problema dito, ang pinag-usapan natin ngayon, katarungan para sa isang lalaki na pinatay. Pero siya po, hindi natin sinasabi na ang dahilan sa pagpapatay sa kanya ay may kinalaman sa katotohanan na siya po ang nagrehistro o nag-late registration, nagproseso ng late registration ni Alice Go. Ito po yung kanyang ipapakita ko. Mabilisan lang kasi medyo karumal-dumal tingnan ang litrato. Ito sandali lang. So habang hinahanap ko, ay nais kong bagitin bakit gaano ka-importante ito. Talagang importante ito kasi siya lang amang pwedeng makapagsabi kung talagang Pilipino o hindi si Alice Go. Malamang pinagkatiwala sa kanya ni Alice Go kung sino si Alice Go na totoong pagkatao niya. Kaya pwede sana magamit natin ang ebidensya yon. At mataas ang uri ng ebidensya na ibibigay niya sapagkat po ay siya ang taong may personal na alam dahil siya po ang nagparehistro. So ito, mabilisan lang kasi ayaw ko, ang ibibigay ko sa inyo na litrato ay karamal-dumal. Ito ipakita ko sa inyo yung itim na lamang ng liig. So parang ginilitan sa liig o di kaya binigti. Okay, so ito po. So, i-out ko kagad O yan, i-out ko lang kagad. Yan po yung tao na namatay. I-add ko pa ulit, biglang tingin lang yan. Yan po ang tao. Makita nyo may itim sa liig. Tapos, tingnan pa natin yung ibang sugat niya. May sugat din siya sa kamay. So, tingnan natin ang sugat niya sa kamay. Ito, sa liig din. Ipakita natin pero may tali. Nakalagay parang nylon. Nakalagay sa liig niya. Ipakita ko pa rin ulit, no? Mabilisan lang. Ayan. So, may tali. Nakita nyo. So, ngayon, ipapakita ko pa rin ulit yung isa pang may sugat siya sa kamay. Siguro naman ay pwede na itong sugat sa kamay. Pag-usapan na pwede na pinyo patagalin. Pero karumal-dumal pa rin. So, pakita ko lang sa inyo na mabilisan ang sugat sa kamay. Yan. So, ano kaya ang meron sa taong iyan kung ang dahilan lamang ng kanyang papel sa buhay ay siya yung nag-late registration kay Alice Go? Ano kaya? Sino kaya ang pumatay sa kanya? At anong dahilan bakit papatay siya? Sabi ko na, ang posible na dahilan sa sinasabi ko kanina, sapagkat sa siya ay may personal na alam sa pagkatao ni Alice Go dahil sa siya ay nagsampa ng late registration ni Alice Go doon sa local civil registrar na kung saan man niya mabalakat ba yung nagpalwaga o mabantarlak, ay siya lamang ang pwedeng paniwalaan ng korte ang kanyang deklarasyon. So para mawala ang ebidensya, dead man tell no tale. So, yan ang eksakto pong salita. Yan po ay idiomatic expression sa English. Dead man tell no tale. Hindi tells. Kasi yan ang rules of grammar ay hindi sinusunod pagdating po sa idiomatic expression sa English. So, ang idiomatic expression sa English yan, dead man tell no tale. Ngayon, kung sa Pilipino, mga makabagong mga idioms, alam na this, yung mga ganon. So, pwede naman sana all, yung mga ganon. Ibig sabihin, mga wala talaga sa grammar. Mali naman, sana tapos all. O diba? Ganon din sa dead man tell no tale. So, yan lang po ang aking masasabi. Ano ba kaya talaga ang dahilan bakit pinatay yung mamang yun? Ang pangalan niya po ay
Gabriel Mejia Flores. So, ngayon, kung paano man yan, hanggang dyan lang muna ang aking isiwalat, no? Kasi masyadong marami. O di kaya, magbabanggit na ko segue tungkol sa Pogo sa deklarasyon ni Risa Hontiveros kanina sa kanyang press conference. Mukhang tinitingnan na po na ang Pogo sa Coblandia ng mga Rimulya ay usisain na. At binanggit din po yung raid sa Purak, Pampanga na Pogo, kung saan ay 157 na foreigners ang kinuha ng PAOK. O kaya palakpakan ko na naman ngayon si General Hilbert Cruz sa another big success na naman. Kasi nakaraan sa Bamban, siya pa rin. Tapos yung sa Pasay nakaraan ay siya rin ang nag-raid. So ibig sabihin, kahit saan itong mga Pogo na to, kahit sa Paranaque, nung nakaraan na nagagalit si Remulla, si Senator Remulla, bakit nagagalit siya? Ay, ano rin, ang may gawa nun, talagang magaling gumalaw ito. Dati kasing PNPA graduate ito si Hilbert Cruz. Ay kaibigan ko na ito nung kapitan pa lang imam ito sa pulis at naka-assign siya noon sa San Juan Police Station. Ay kaibigan ko na ito. So ngayon, very proud naman ako sa kaibigan ko na sundan kong karera niya hanggat sa naging general siya at siya itinalaga na director doon sa Caraga, PNP. So anyway, ang itatalakay natin sa sunod kung tungkol to sa mga Pogo na matindi din ang kwento. Kumbaga pareho din ang kwento dito sa Banban na may mga tinorture na mga tao, may babae na pinasayaw na hubot-hubad at pinapabiding sa mga nanonood kung sino man nanalo sa bidding ay siya maging makapiling ng babae. At meron din doong foreigner na anong tawag niyan? Binugbog siya sa pamamagitan ng baseball bat. So namatay na daw yun. At marami pa silang ibang na-discoveryhan. So ngayon, kung sa Purak, Pampanga yun, ibig sabihin, tingnan nyo naman ngayon ang sitwasyon. Bakit sa Purak? Tapos bakit sa Bamban? Meron. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po niyan ay ang mga opisyal sa mga bayan na yan ay kurap. Ang mga gobernador sa bayan na yan, sa Tarlac naman ay si Gobernador Yap ay narinig kong kanyang press conference ay naghugas kamay. Yan ang impression ko. Tapos ang gobernador naman ng Pampanga si Dennis Padilla, pero pasensya na, tingin ko siya bakla ka eh. So si Dennis Pineda pala ay rin, sigurado ako na may alam yan tungkol sa Pogo dyan sa Purak, Pampanga. O di kaya si Lito Lapid kasi taga Purak si Lito Lapid. O ano ngayon ito ang gagawin natin? Tapos sa Pogo naman, titignan natin yon ay busisiin natin ang hosto to si Secretary Buing Rimulya naman ang ating dikdikin dyan. Kapatid niya ni si Governor John Vic Rimulya at ang kanyang kapatid na PAGCOR Commissioner na si Gilbert Rimulya na dating reporter ng ABS-CBN. So, at nais ko ring banggitin segue, pasalamat ako at nagkaroon nag-umpisa ng investigation ang war on drugs sa House of Representatives na kung saan may chance tayo na papatawag si Duterte at saka si Bato para sasagutin at pananagutin at magsalita sila tungkol sa war on drugs. At naumpisahan na po yan at umiyak pa nga yung mga biktima at kung anong gagawin, pakinggan natin kasunod na hearing nila at abangan natin yan. Tapos sa WPC naman, sa WPS, sa West Philippine Sea, nais ko, ako inuulit kong panawagan sa ating mga kababayan na ano ba talaga ang una, tanong ko, ano ang ating pwedeng magagawa para matulungan natin ang Pilipinas laban sa China na lumulusog at umaangkin ng teritoryo natin sa exclusive economic zone sa West Philippine Sea. So, ang tanging magawa po natin ay, number one, i-boycott na natin kahit anong mura ng lahat ng produkto ng mga Chinese. Kaya wag na kayo pumasok dyan sa 168 Mall na yan, dyan sa Binondo. Para yung mga Chinese products ang nandyan. Kahit sabihin natin na mura yan, wag na kayong bumili dyan. At
Magano ka para matumba ng mga negosyo nila diyan. Yan ang ipaparusa natin sa China. Sapagkat galing sa mga Chinese, sa mga China rin mga produktong yan. So, although na maawa sana tayo sa mga Chinese na nagbebenta, hindi sila makakakain kung wala silang benta. But then, we have to accept the fact, maghanap buhay na lang sila ng iba. Magbenta na lang sila ng ibang bagay. Huwag na yung Chinese products. Ganun po ang aking pakiusap sa inyo. At ako naman po ay may dugong Chinese, pero hindi yan ibig sabihin na kung may dugong Chinese ka, ay hindi mo nakakampihan ang Pilipinas kasi citizen na ako ng Pilipinas. Kailangan kampihan natin ang Pilipinas sa ganitong sitwasyon. Okay? Boycott Chinese products now. Yan ang sabi ni Manong Riban Channel. Daning Palo, boycott. Anselma Barane, hello doctor. Engineer Kasing, admire you a lot. Salamat po. Tapos sabi naman ito ni Ashitiro, you means love. Meron pong nalalaman si Sir Gabriel kaya po pinatay. Ganon din po ang aking alam. Si Ana Masendo, ano mo to si Mayor Masendo sa Talakugon, Agusan del Sur? Dapat tutukan pa yan si Alice Go. Tama. Cecil Esquivel, Chinese syndicate silence the person who did the late registration of Mayor Alice Go. Alam na this. Yan. Yuprosonia Hayag, may malaking tao sa likod ng nakarehistro ng birth certificate ni Alice Go. Okay. Ana Masendo, good evening po sir. Isa lang ang may kagawan yan. Nung mapera lahat ng bagay kaya niyang gagawin. Henry Tianero, Pandora's Box, but sad to say, dead man tell no tale. Okay, Rolando, ganyan naman ang sistema sa atin. Pera ang gumagalaw pag malaliman na ang investigasyon. Ibanghilito, Dalangin, hindi nag-plus ang picture attorney. Hindi ba nag-plus? I-plus ko ulit ha. Hindi mo nakita? I-plus ko. Ito kamay. Medyo magbibilang ako 3 seconds. 1, 2, 3. Yan. Yan ang sa kamay. Kita nyo kung gaano ka-torture. Titingnan natin yung sa liig. Okay? Yung sa liig naman. 1, 2, 3. Yan. Kita nyo na? Ayaw kong ipatagal kasi karumal-dumal tingnan. Tapos, tingnan natin isang parte pa ng liig, ng litrato. No? So, isa naman mabilisan lang ito. 1, 2, 3. Ayan. Siguro nakita nyo na lahat. Yan po ang litrato ng taong na si Gabriel Mejia Flores na pinatay, na dinukot noong May 30 at natagpo ang patay noong May 31. At yan po ang kanyang sugat. Nakita mo parang ginilitan ng liig. Bakit naman gigilitan ng liig? Sobrang galit yung tao na pumatay sa kanya. Diba kids, apupens? Malamang pinatahimik yan ng China, kakutsaba yung Davao Death Squad. Siyempre, ganon din ang iniisip ko. Ibanghilito Dalangin, hindi nag-plus daw ako Nag-plus